Hello, hello Team Grant Bless Morning! So, napakalamig na umaga para sa inyong lahat. Chor. Napakalamig naman talaga dito sa Versailles, France. So, dito sa Palace of Versailles ay isa sa pinaka-importanting historical sites sa France at sa buong Europe. Nagsimula ito sa isang simpleng hunting lodge, pero naging simbolo ng absolute monarchy at royal power. So guys, bigyan ko kayo ng konting history. Chor. Noong 1623, si Louis XIII ay nagpatayo lang ng maliit na hunting lodge sa Versailles. Tahimik ang lugar, malayo sa Paris, perfect para sa hunting at pahinga. Ang anak niya na si Louis XIV ang nagpabago ng lahat. Noong 1661, sinimulan niyang gawin ang napakalaking palace, ang Versailles. Ang goal niya, ipakita na absolute ang power ng hari, ilayo ang nobility sa Paris, at panatilihin silang under control sa pamamagitan ng court life. By 1682, ginawang official royal residence ng France ang Versailles. Ang buhay sa palace ay sobrang ritualized. Kahit pagising ng hari ay may ceremony, o diba? Puno ng politics, favors, at competition. At napakamahal at marangya. Ikukwento ko na lang sa inyo ang history guys, kahit sa loob. Hindi kami nakapasok ngayon dahil holiday, kaya naman close ang palasyo. So kukwentuhan ko na lang kayo, char. Itong gardens ay dinisenyo ni André Lenotre. Perfect symmetry, fountains, captures, long pathways. Designed para ipakita na nature itself obeys the king. O, diba? Everything was about control, order, at grandeur. Pagdating naman ni Louis XVI, naging symbol na ang Versailles ng sobrang luho habang naghihirap ang mga tao. Noong 1789, during the French Revolution, nilusob ng mga tao ang Versailles. Pinabalik ang royal family sa Paris. Natapos ang Versailles bilang center of power. Noong later history na, 1919, dito pinirmahan ang Treaty of Versailles matapos ang World War I. Ginawang museum noong 1880s. Isa na ngayon sa pinaka-visited historical sites sa mundo. Itong Versailles guys ay hindi lang palace. Isa itong political tool, symbol ng absolute power, warning kung paano pwedeng bumagsak ang sobrang centralized authority. Itong pagkakagawa pala nito guys ay very expensive. Libo-libong workers ang involved at malaki ang ambag nito sa financial strain ng France. Isa sa mga ugat ng galit na humantong sa revolusyon. Anyway guys, marami pang istorya dito sa palasyo ng Versailles. Kayo na lang mag-research. Char. Anyway guys, sana may natutunan kayo sa aking munting history. O, diba? Thanks for watching. God bless you all.